So hi guys, for today's video, i-update ko kayo ulit sa aming buhay dahil mas marami pang mas marunong sa akin at marami akong chismis na nasasagap. So dahil mas magaling kayo dyan, comment na lang kayo ng ibang update sa buhay namin na hindi ko nalaman. So eto yung mga minimal na ganap sa atin ngayong taon. So kunyari, perfect mother tayo, support lang sa mga kailangan ng ating mga kids. Maliban doon, kailangan kong asikasuhin ang mga paorasyon at mga dapat nyong orderin. Pero kailangan kong balansehin ang mga oras ko para sa aking pamilya. Ayan. Kasi para saan ba tong mga pinagagawa natin kundi lang din naman para sa kanila at lumamon. Hindi rin pwedeng puro trabaho lang tayo. Dapat may time din tayo para sa family bonding. So for me, healing my inner child kasi ang mga pagganitong event dahil di ko naman ito naranasan ng bata ako. So kahit 24 hours, 24/7 tayo magtrabaho, okay lang yan. At syempre, kailangan ko rin ganapan na puntahan yung mga event na ganito dahil gusto ko rin to. Yung mga pa-concert na kasama ko yung mga anak ko, yan, sinasamantala ko yan dahil di ko rin yan naranasan dati. So last year, nagpaplano talaga kaming magka-baby pero hindi talaga binigay ni Lord kahit anong gawin namin. So kung naalala nyo, may pa-video din ako ng anti-cervical cancer injections na 3 beses isa-shot. At natapos ko yun guys ng February. So regular naman ako nagpapacheck up sa OB para healthy naman tayo at wag tayong pumanaw agad. And syempre meron na tayong 6 babies kaya feeling ko okay naman na yun. So ang routine ko lang talaga ay para sa pamilya, para sa negosyo at para sa mga anak. Lumamon everyday, ganon. Napansin ko lang din na medyo sinuswerte tayo ng mga nakaraan. Kahit medyo stressful, napapansin ko na parang lagi ako may sakit or parang masama pakiramdam ko. So mga katapusan ng March, nag-PT ako ulit and yes, nagdalawang linya na siya. Partida, hindi pa ako talaga nireregla ulit niyan kasi parang wala pang 1 month bago magregla ulit, ganun. So syempre baka sira lang yung PT, inulit ko ulit. Hanggang sa inulit ko ulit at umulit ako ulit at siguro mga naka-20 PT ako. Pero to make sure, nagpasama na ako kay Mark magpa-check up sa OB. And syempre to confirm, kailangan yung magpa-ultrasound para ma-check talaga kung ano yun, te. So, dito meron naman siyang sac. Pero ang pinaka-concern nila is yung cervix ko. So, sabi, too early pa to detect. Bumalik daw ako after 2 weeks para medyo malaki. Pero binigyan na rin ako ng prenatal meds. So, habang naghihintay tayo ng 2 weeks kung mabubuo siya o mabubugok siya or iraraspa ako or whatsoever, na-enjoy ko pa rin yung life ko na parang wala lang. Kung ano-ano nga pinapakain sa akin ni Mark eh. And then, nag-mall kami, tapos nakita namin ulit yung baby bond. So, nag-try na din kami mag-check ng baby doon. At napansin ko, puro mamantika lang kinakain ko. Tapos, meron sila doong mini chapel doon sa may bandang taas, sa may tabi ng food court. So, nag-pray na lang kami na kung hindi man matuloy yung baby, kahit maging healthy na lang ako, ganyan. Pero mukhang may iba talagang plano si Lord, no? Ayan, dito na-confirm na siya ay 6 weeks na. Ayan, so medyo malaki na siya. And para siyang diamond ring dyan. Tingnan nyo. Bilog siya, tas meron siyang bato sa ibabaw. Pero yung sack pala yon, yung baby yung nasa ibabaw. Gets nyo? Gets nyo yung itsura niya? Yung baby yung nandun sa ibabaw ng bilog. So, ang baby natin ay yung bilog sa ibabaw ng bilog. And yes, hindi to alam sa bahay namin. Ayan. Enjoyin pa rin natin ang buhay kasama ang mga bata. Kumain pa rin ng kumain. Umuwi kami sa Bataan nito ha. At hindi pa rin kami nag-expect ng too much kasi nga sobrang liit pa niya at pwede pa siyang mawala anytime. Namimitas pa kami dyan at kumakain ng mga talaba. Sabi ko nga, hindi ko naman nilimitahan yung sarili ko sa pagkain talaga. Lalo na may sarili kaming mga manggahan. Di paldo tayo sa mangga, mga ante. Ayan o, ang sarap-sarap ng mangga. Pero hindi ako kumain kasi hindi ko siya cravings. Mas importante pa rin sa akin ang family bonding kasama ng kids. At naiirita ako sa mga kalat, be. So, hilig kong maglinis, maglipat-lipat ng gamit. Habang nagmumuni-muni kung kaya ko pa ba to. Pero lumamon lang ng lumamon talaga yung ginagawa ko. So, naging hobby kong kumain. Kumain ng kumain. At asikasuhin lahat ng events ng mga bata sa schools at sa iba pa nilang mga curricular activities sa buhay. Dahil kahit marami akong anak, dapat nabibigyan ko pa rin sila ng pansin lahat. Kailangan kahit busy tayo, may time tayo na ilabas sila, igala sila, kasi kailan pa sila lalabas kung busy na naman ako sa another baby, 'di ba? Pero hindi ko na yun pinapasok sa utak ko talaga.
Madalas ko lang din talagang kasama yung maliliit na bata dahil naiiwan sila sa bahay at wala naman kaming ibang kasama ngayon. Kaya kada magsisilip kami ng baby sa baby bond, nakakasama ko sila at nakikita na nila yung baby doon. Sa kanilang magkakapatid, sila talaga yung unang nakaalam, yung tatlong maliliit na babae. And syempre, sabi ko, secret lang namin yun. Umuo naman sila. Parang 2.5 months na yung baby na yan dyan. Umattend pa nga ako ng mga event ni Jomel, mga pageant, ganyan. Tapos kailangan ko pa rin magtrabaho kasi kailangan ko pa rin gumastos para sa mga anak ko. Dahil hindi naman pwedeng anak ka ng anak tapos wala ka ng pangkain, wala ka pang panggastos. Bakit ka pa nag-anak, 'di ba? Tsaka sabi ko nga kanina, para saan ba tong mga pinaghihirapan natin kung hindi naman may enjoy ng mga anak mo yung buhay nila? Syempre, kung ano yung kaya kong ibigay hanggat buhay ako, ibibigay ko. Gusto ko lang din naman na ma-enjoy ng mga bata ang childhood nila. Kasi nung bata ako, masaya rin naman ang childhood ko, so ba't ko pa pagdadamot sa kanila yun? At lahat ng cravings ko naman ay cravings din nila. Katulad na lang na itong perang to, cravings ko to eh. So dahil sa mga lucky charms ko, na-hospital ako, char. Sa sobrang pagod ko, akala ko talaga, yun yung issue. Kaya lang nag-heartburn talaga ako, di ako makahinga. Pero sabi ng doctor ko, baka dahil din sa paglilihi ko. So na-hospital ako dyan guys, pero sabi naman ng hospital, okay naman lahat. Nagstay ako ng 1 week doon, tapos magpagaling lang, magpaayos lang ng mga sugar, mga ganyan. Ayun, pwede na ulit magtrabaho. At gallstone yung findings dahil hindi ako makahinga nga. May polyps din daw sa gallbladder, ganun. So pag uwi ko, nasikaso ko ulit yung mga pagungkot, nag-wish ako ng maraming pera. And syempre, nagbabakasyon sa amin minsan si Baby Luke. Isa pa to sa swerte ng buhay namin. Mahalaga ang bonding palagi kahit ang cravings mo ay puro pirito. So, noong mga panahon na yan, ang wala akong ibang ginawa kundi i-enjoy lang ang buhay ko kahit lagi ako may sakit. At di ko alam kung napaglilihan ko talaga si Luke ng mga panahon na yan. Tuwan-tuwa lang ako nakaganyan siya sa amin. Upload ko yung next video. Bye muna!